tuloy pa natin tong video ni MG. Hindi ko na ipe-play yun. Yung ano, example lang yon ng mga bobong vlogger ngayon na nakikisawsaw kay Kulaong at kay MG na posible makakasuhan dahil sa kabobohan. Oo. Ngayon, mga kahombre ko, gusto mo i-al ko kayong lahat sa norte? Tapos ibahin ko address nyo? Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Paiiyakin kita. Eto ngayon, i-all ko kayong lahat. Hanapin mo kung saan sa norte. Pwede sa Benguet, pwedeng sa Mountain Province, sa Abra, sa Bintar, sa Ilocos Sur, o kaya Cagayan, o sa Apari. Iibahin ko yung address nyo para hindi nyo malaman. Para Timano, subpina, wala nang matanggap. Ang Timano, warrant agad. Di ba? Sampa ko sa Bintar, sa Benguet. Marami ko kamag-anak dyan sa Kailocanuhan. Hihingi ako residence. Iibahin ko yung address mo for resolution. Warrant ka. Sumagot ka lang ng oo, tutuluyan kita. Puking ina mo. Sumagot ka ng oo. Pailang kita sa Benguet. Sa kanya nangyari yung sinabi niya, no? O kaya sa Bintar. Ibahin ko address. Magugulat ka na lang, may warrant na buong pamilya mo. Kasuhan kita sa Benguet, kasuhan kita sa Cordillera, kasuhan kita sa Ilocos Norte, sa Bintar. May bahay kami doon. Tapos ibahin ko yung address. Para hindi mo alam, hanggang sa mawarrant ka na lang. Tagtarin kita ng kasunod. Gusto mo gawin ko sa'yo? Yes! Ayan ho! Ang pinagtatanggol ng iba't ibang mga tao. Nakikita nyo naman. Itong tao na ito ay very, very much criminal-minded. Hindi ka uubra yung utak mo, hindi uubra sa utak ng FLM. Yung utak ng isang FLM. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Di kalibre. Di kalibre. Oo. Di kalibre. Magkakaso ka sa iba't ibang mga lugar sa norte. Hindi ka naman resident doon. So, anong mangyayari, Norman? Siyempre, forum shopping ang tawag dyan. Tama? So, ngayon, inaanyayahan mo ang mga tao, bilang ikaw ay influencer, obviously, pwede palang gawin yan. Tama? Na kapag magkakaso ka, basta iba-ibahin mo lang ang mga pagkakasuhan mong lugar at iba-ibahin mo lang ang mga address nila, then automatically, mawawarant na yung kalaban mo. Naririnig nyo ho ba yan, DOJ? Naririnig nyo ho ba yan, Supreme Court? Yes. Ayan ang mentalidad ni Norman. Okay? Ayun nga lang, mga kahombre ko, mas matalino tayo at mas malupit tayo. Kaya, naunahan natin siya sa plano niya sa akin. Ngunit, hindi ibig sabihin ng lahat ng ito, ako ang naunang magkaso. Initially, ang sabi niya, hindi daw siya magkakaso sa akin. Siya pwede ko kasuhan, pero hindi ko gagawin. Walang dimandahan, di ba? Di ba matapang ka naman? Dapat ganun. Yung tunay na matapang, dapat ganun. Walang dimandahan. Tunay kang matapang eh. Walang dimandahan. Basta wala tayong dimandahan. And then, after few days or weeks, nagkaso ho siya sa akin. At ito ho ay 179 counts ng cyber libel. Sa bibig niya mismo nang galing, mga kahombre ko. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh. Di ba? Gets nyo? Nang panahon na yan, hindi ako nagkakaso. Mga kahombre ko, sa mga taong may kilala sa akin, hindi ako sa ganyan. Pagdating dyan sa mga kaso-kaso, hindi. Ngayon ko na lang yan ginagawa. Pag kinakasuhan ako, kinakasuhan ko rin pabalik. Siyempre, bakit hindi, di ba? It just happened na marami akong views. So, nakikita ng lahat ng tao ang mga videos ko. Si Norman, walang kwenta ang views, hindi nyo napapanood. Kaya hindi nyo ngayon napapanood kung ano ba talaga ang tunay na storya. Yan ang problema. Ganyan ang utak ng karamihan sa mga Pilipino. Kailangan mong spoon feed. Otherwise, nothing. Wala talaga, di ba? At saradong utak. Siguro yan din ang motibo kung bakit hanggang ngayon, ang bansang ito ay nasa third world country ang rating. Kasi hindi ho open ang bansang ito sa tinatawag na diskusyon. Karamihan ng mga tao ay sarado pa rin ang utak. And wala naman tayong magagawa doon.
Choice natin yan. Katulad nun, si Tatang, sarado utak. Hindi muna nag-research kung sino si Kulaong. Pero tingin ko kahit mag-research yun kung binayaran ka naman, di ba? Kung ikaw may natanggap na pera para ipagtanggol si Kulaong, hindi ka na magre-research. Kahit na mag-research ka, wala na rin kwenta. Talagang i-segue mo, iwewe mo na tama si Kulaong. Kaya nga ang ating bansa, nasa baba pa rin. Di ba? Tama. Pero, hindi ko naman hahayaan yan sa mga kahombre ko. Kasi maraming mga tao, ang ganyan ang utak. Ngunit kami, hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. So, 179 counts ang ikinaso niya sa akin. Napakarami ho nun, mga kahombre ko. So now, mga kahombre ko, hindi ako nagkaso ha. Tandaan nyo, hindi pa ako nagkakaso niyan ng panahon na yan. Anong gagawin ko? Isabela ito. Huwag niyong kakalimutan! Anong sabi niya? Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako doon. Oo. Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Makagago sa hearing namin Ano pang sinabi niyang mga threats sa akin? Sa Isabela. Mahuhubarang kayo sa akin. Pag nag-hearing na si Ogag, galingan yung mag-comment. Dahil magla-live ako. Di syempre, pupunta doon sa amin sa Norte. Doon kayo mag-hearing. Kilitiin ko silang lahat doon. Akala nila yun just maraming namamatay sa akala. Mag-hearing Tangina lahat ng yabang na to ni Kulaong, iniyak niya doon sa presko na. kami. Teritoryo ko ngayon yun. Naku po, inay. Magdala siya ng 3 batalyon para hindi siya makiliti. Kasi kung dadalhin niya na mga 10, 5, kikilitiin siya na mga tauhang koron. Si Boy Bukid lang ang kikiliti sa kanya ron. Kiti-kiti-kiti. Kiti-kiti-kiti. Ganon ang gagawin ko sa kanya ron. Anytime darating na yung subkwena niya, mag-hearing kami sa Norte. Kikilitiin ko na siya ron. Yung kiti-kiti-kiti. Kumibo ba ako? Hindi. Walang problema doon. Lagi ko namang sinasabi, lahat ng mga kaso ko, hinaharap ko. Hindi ko naman unang beses yan si Norman. Marami hong nagkakaso sa akin at nagkaso sa akin in the past. So, sanay naman ako sa kasuhan. Walang problema doon. Hindi nga lang ako nagkakaso. Okay? One time lang ako naging complainant in the past. So, hindi ako sanay sa ganyan. Wala akong pake dyan sa kasuhan-kasuhan na yan. Lagi ako nakakasuhan. Kasi alam niyo naman ang content ko before. Di ba? So, ngayon, dumating ako sa puntos na nagtanong-tanong ako sa sarili ko at sa mga abogado ko. Ano bang gagawin ko dito? Kasi, bakit ganon? Kinasuhan niya ako, siya rin mismo nagmura-mura sa akin. Bakit niya ako kinasuhan? Yun yung question ko. Very questionable. Kasi sabi niya sa video, hindi niya daw ako kakasuhan. Now, dumating ako sa puntos na, sige, tingnan nga natin kung anong mangyayari, di ba? Nagpadala ako ng tao ngayon. Sekretary lang ng aking abogado sa Isabela. Walang nangyari. So, gumastos ako for no reason. Pinabalik. Ang kailangan daw ay abogado ko or ako. Pinakuha namin ang complaint kasi galing na nga kay Norman So, pinahanap na namin. Kasi sanay kami sa ganyan, no? Uulitin ko, maraming tao mga nagkakaso sa akin dahil sa cyber libel. So, may idea na kami kung paano banggain ang mga taong nagpa-file sa amin ng kaso. Okay? Kami na mismong napunta, alam nyo, sa prosecutor kasi baka mali ang address or else may chance rin na napakatagal bago pa makarating sa akin. Sanay talaga ako dyan, mga kahombre ko. Anyway, dumating yung complaint ni Norman sa akin, mga kahombre ko. And yes, ipakita mo nga, Meme God. Ito ho ang address na nilagay niya sa akin. Ay, ang address na yan, hindi ko ho address yan. Alam nyo kung saan niya nakuha yan? Dito! May nagpalipad. Sino to nagpalipad? Si Makagago. Tingnan, screenshot natin. Okay. Ayan! Yan ang gusto kong laban. Ikaw naman. Okay, masaya to. Ito na yung pinakamasayang pangyayari. Nag-super chat. Ito na. Ito, papakita natin yung super chat ni Makagago. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, yung screenshot nyo. Siya ho yan. Tuwa ako.
Parang gago si Kulaong dito, no? Pero mo nahulog ka sa ganyang patibong. Okay, Boss Mac, may balita ba kung na-donut si Norman? 5 beses lang daw po. Molek, shout out. Kay Miss Bulabog pero hindi niya nagawa mag-live. Oh, yun nga. Norman Tokis ka. Kuya Henry, sa mga nanonood dyan, palike naman po tayo. Ate Jonah, dapat investigahan niya si Kulao bakit naging resident agad siya sa San Pedro, Laguna in an instant. Tama. Okay, Lawrence Go, may nasa likod niyan si Kulaong, yung boss mo na tinatawag, Boss M na tinatawag, financer niya. Pero hindi po wala pong yung sasabing sindikato o malaking tao na nasa likod niya. Wala po. Ang ganda nung may nagbigay sa amin ng lip balm. Ang ganda ang ng lips ko. Ang kintab ah. Okay, sabi ko na kay Joy, hindi to lip balm eh. Lip glow ang nakalagay eh. Ayaw maniwala eh. Kita, kintab ng labi ko. Ay, nako. Yars, ginawa mo naman ako dito para akong bading eh. Golden Takore, bumalik sa kanya, hindi talaga matutulog ang Diyos Kulaong. Nagbabala ka pa lang ng masama, sinasawata ka na. Useless yung mga mata. Useless yang sa mata ng Panginoon yang balat kayo na pag-humanitarian mo. Too deep, ayan, shout out Too Deep ha. Hello po. Ismael. Grabe yung labi ko, napaka Okay. Sige, Kuya Henry. Ayan. Okay, natakalan kaya? Baka. Molex, it's always entertaining to watch Kulaong's video evidence against himself. Emben, malapit na matuspok mga social media account ni Kulaong. Yun nga yung TokTik, wala na. Ayan. Raymond from North Carolina. Ayan, shout out. Big Mama, kaya pala mamula-mula ang lips, Boss Mac. Sabi ko na nga kay Joy ayan lip glow ang nakalagay. Ayan Anatomy Lip Glow. From from US. May nagbigay sa akin po, isang viewers natin. Tropa pips natin dito na ayaw magpapangalan. Ayan Pinadala niya to last month pa. Ngayon lang dumating. 1 month sa biyahe from America. Imaginein mo, ang nakalagay lip glow, pinagpilitang lip balm. Budol eh. Si Kulaong talaga literal na tawa na iyak late. Ay, oo, Ate Michelle, tamang-tama. Sino nagbangsag kay FLM ng Kulaong? Si Boss Mike Cervera? Ate Jonah, Molex, everybody should be happy in Kulaong time. He actually planned a crime on a live feed. Sobrang dumb. Tommy Fishing, Boss Mac, ang swerte ni Eman, panalo na sa laban, panalo pa kay Jillian Ward. Oo, grabe yun. Siguro, grabe ang niya, kasalan niya pag yan nagkatuluyan. Pero anak ni Manny Pacquiao yan. Darsky Magic, ayan, hello po. From Buena Park, California ba yan? Okay. Joel Guazon, hi Boss Mac from Queens, New York. Lawrence Go. Magaling talaga mag-manipulate ng tao si Kulaong kaya ang daming nalulokong OFW. Walang secret kay Kulaong. Sobrang predictable yung plano niya. Yun nga eh. Ito, play pa natin. Natuwa ako. Para sarap tignan ng super chat nyo. 250. Alam nyo kung sino itong nag-comment na ito? Hindi ako yan. It's a fake account. Done by them. Yang address na yan, ayan ang nilagay niya bilang address ko. Alam nyo na kung ba't niya ginawa yan, di ba? I-play natin galing sa bibig niya mismo. Tapos ibahin ko address nyo. Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Yan ang laro niya. Kasi gusto niya na tumaas yung kaso, itong gusto niya mangyari sa akin. Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Nakakaawa ba? Oo. Tama ba siya? Tama ba kayo? Di ba? Sino una nagkaso? Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo. Ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. Research. Mahina utak ng iba, pero masasuggest ko research. Bago bumanat, research muna. Okay? Di bali na lang. Kung kayo yung tunay na tinaguri ang mga trolls, wala na tayong control dyan. Ngunit, research, it's a must.
sa buhay ng mga tao para naman lumawak-lawak ang utak. Sayang naman, naregaluhan ka ng utak, di mo gagamitin. Ilang counts? 179 counts. Okay? Ng cyber libel. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang Ang alam ko nga, ano yun parang mali yung 179 counts Parang typographical error yun. Hindi talaga 179. Yun lang yung ano ko yung aking parang narinig noon. Okay. Tap send dito. Noong nakaraan, MoneyPay Umabante ng umabante ang mga araw. At napag-aralan namin yung ikinaso sa akin. Yung ikinaso sa akin, sa mga gustong makaalam, ito yung link, mga kahombre ko. Ito yung YouTube video. Ayan yung paliwanag mismo sa ikinaso niya sa akin na 179 counts. Anyway, ang kaso ay pang grade 2. Walang kwenta. Ang OCP ng Isabela, anong ginawa? Dinismiss ang kaso. For lack of prima facie evidence. Which prima facie evidence ay madalas niyang iangas at iyabang. Kumuha ka ng ebidensya mo, tanga, bobo. Wala akong ebidensya. Wala kang ebidensya. Prima facie evidence ang kailangan. Alam mo ibig sabihin nun? Prima facie evidence. Hindi natatanggapin ng piskal yung probable cause. Dapat merong prima facie, di ba? Prima facie evidence. Kailangan may prima facie evidence. Kaya si Ogag, sigurado ko, iuhuyo ko yan. Now, ano nangyari after nyan, mga kahombre ko? Hindi pa rin ako nagkakaso ha. Take note, di pa rin ako nagkakaso. Ang ginawa ni Norman, nagkasuho ulit si Norman. At ito yung mga picture na yun. Ayan! Pakinggan naman natin yung statement niya. Sobra na po kasi yung kanilang ginagawa. Kung ako lang ho ay sisirain nila, wala naman ho sanang problema. Kaso dumating na ho sa punto na naapektuhan na ho yung aking mga anak at talaga naman may pagbabanta pa ho talaga sa buhay ko. Yun po yung talagang hindi ko na ho pwedeng ipagsawalang timo. Kaya para sa Food Genius Group, kaway-kaway! Pero yung idama yung aking pamilya, mga anak at ang aking buhay, yun ho ay problema. Hindi ho yun maganda at hindi na ho yun mga tao. So para dito sa mga taong mga walang pakundangan kung manlapastangan ng kapwa, ay yan ang nararapat sa inyo. Ikaw naman kulaong ang numero 1 nanlalapastangan ng kapwa Diba? Kahit nga yung mga PWD, kung lapastanganin mo, parang napakalaki ng kasalanan sa'yo mas masahol ka pa sa PWD. Now, ang kinasuhan niya ay 6 na tao, mga kahombre ko. Si Mighty Manong, yung taong sinabihan niya na Yung nasa US na may anak na Lloyd, si Mighty Burao. Eloy Barrientos, Mighty Buraot. Mighty Mouse. Ito si Mighty Mouse. May anak to na si Mighty Mouse. Ako, daldal ako ng daldal, wala tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo. Yan ang sinasabi ko, si Wasang Talo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, o hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Tarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha sila child. Lloyd! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkaamaling ginawa mo, Hindi. gonggong! Ang ano, Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Oo. Nuknukan ka ng kaduwagan. Child. Kayong dalawa ng anak mo, child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Yan si Eloy Barrientos o si Mighty Buraot. Ay, may anak nga yan, Lloyd. Pagandahin pa ba natin yung words? Child, Lloyd naman. Yung litrato ng anak niya, nandun magkatabi sila. Tululawa yung anak niya, Lloyd. Pangalawa, si Makagago. Pangatlo, yung in-interview ko na konsihal na si Igme. Pang-apat, mga kahombre ko, yung Mr. and Mrs. Santos. Yung kapitbahay niya noon na pinagbintangan niya, mga kahombre ko,
na nag-post daw nitong naka-sniper scope na kesyo, ito daw mga to ang may pakana nung picture na nag-send kay Fuji News. Siyempre, si Fuji News, tapos naglagay siya ng et al. Actually, marami naman yon. Ang may nakamatindi ron, John and Jane Dos, et al. Et al. Pero madadali yung et al. At large. Et al. Tapos nakalagay na, at large. Oh, ngayon, ano ba ang nilalaman? Nung reklamo niya, hindi ko pa pwede sabihin kasi wala pa hong resolution. Okay? Pero sasabihin ko yan once na natanggap ko na yung resolution. O, yan ang nangyari, mga kahombre ko. And still, address ko, nag-insist siya. Pekeng address ko pa rin ang nilagay niya. Bakit? Para Timano, subpina, wala nang matanggap. Ang Timano, warrant agad. Oo, di ba? Pangalawang kaso niya na yan. Wala akong kibo. Pero, hindi na ako pumayag. Sabi ko, sa aking abogado, and at the same time, may mga kaibigan na din ako nagsasabi, bakit ganon, MG? Ano nangyayari? Dapat magkaso ka na rin. Wala na to. Kinasuhan ka sa Isabela, kinasuhan ka sa Parañaque. Putrages, una sa lahat, forum shopping yan. Alangan naman na dalawa yung katawan mong tao, di ba? Una, nakatira ka sa Isabela. Ngayon, nakatira ka na sa Parañaque. This is very stupid. Di ba? Paano nangyari yun? Nakatira ka sa Isabela, tas ngayon sa Parañaque. Nagkaso ka sa Isabela, tas nagkaso ka sa Parañaque. And wag niyong kakalimutan, saan daw siya magkakaso sa susunod? Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako dyan. Kaya lang naman ako lumipat dyan para mapalapit sa anak ko dyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Teka, ba't ganun? Tagal ko nang sinasabing pangit si Kulaong, di naman ako kinakasuhan. Yun nga ate, purpose ng Hawaii, sinasabi ni Kulaong yan. Hawaii may purpose? Dito lang naman sa Pilipinas yon. At si Mighty Manong, uulitin ko po si Mighty Manong at si DJ Byron, yan ang mga mayayaman sa 14 vloggers. Yan ang talagang mga mayayaman. Yan, si Kuya Nasukir, mayaman din yan. Mga citizen na yan doon sa Amerika. Si DJ Byron, titignan nyo, ganyan-ganyan lang yan. Pero putya ang bahay niya, ang laki. Naka-sports car yan. Si Mighty Manong, parang Land Rover yata yun. Nakita ko sa sakyan niya. Magaganda mga drone niyan. Ang yaman niya mga yan. Tapos sasabihin ni Kulaong, umaasa lang daw sa porpoise sa Hawaii. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Ayan. Dito kakaldagin ko sila. Makakatingin sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan ulit. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko ulit dito. At dito, lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss, yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. At then, tsaka tayo magpaiyakan. Di ba? Para sa mga nakakaalam dyan, anong masasabi nyo? Di ba? It's very stupid. So wala na akong choice kundi mag-retaliate. Bakit ganon? Bakit pag ako ang nagkakaso, lagi na lang ako yung nadedehado? Naiisip ko lang, no? Ganyan ba talaga tingin nyo sa akin? Ganyan ka-strong? Well, baka naman compliment nyo yan sa akin. Malamang! Pilipino rin ako. May karapatan ako magkaso. Tama? Dinedehado ako Anong gagawin ko? Mananahimik? Tulad ng usual kong ginagawa na, sige na, okay, kasuhan nyo lang ako, sasagutin ko kayo? No. Sinabi ko na yan nung nakaraan kong mga video, few months ago. Paulit-ulit yan sinasabi na kakasuhan niya ako. Walang problema doon, kasuhan mo. Ano ba, lasang ba yung problema? Haharapin ko naman lahat yan. Ano ba tingin mo sa akin? Walang kapera-pera? Sige, go! Banat!
Pero babanatan din kita, huwag kang mag-alala. So make sure na marami kang oras at marami kang pera kasi talagang babanatan din kita ha. Hindi po pwede na ikaw lang magkaso sa akin. Kabanatan talaga kita for sure. Tapos na ako sa ira ng ganyan, mga kahombre ko, na hindi ako nagkakaso pag kinasuhan ako. Tapos na. Ayoko na ng ganyan. This time, pag kinasuhan ako, magkakaso ako pabalik. Magre-retaliate talaga. O bakit, guys? Ano bang problema sa bagay? Kailangan ko rin naman siguro ma-feel yung rights ko bilang Pilipino, di ba? So magkakaso rin ako kapag kinasuhan ako. Ano ba tingin mo sa akin, Norman Gusgusin, ha? Grabe ka talaga. Walang problema doon, Norman Gusgusin. Ibibigay namin lahat yan. Mahoyo ka lang ng kahit 2-3 araw kung makakapag-bail ka. Naisip ko, teka, wala ba akong pera? Bakit hindi rin ako magkaso sa mga taong nagkakaso sa akin? Ba't sila lang lagi? Hindi na makapayag. Kaya ako naisipan, edi kasuhan ko na rin. Kaso, sa diferensya ni Norman, ang aking abogado ay matindi. So, kinasuhan namin. And so it happened na ayan na yun nangyari. Wala nang iba naging usapan, wala na naging ibang content o argumento, kundi kasuhan. Sino may pakana? Ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako po unang nagsampa. Ako unang nawaran. It was just all content in the beginning. Ngunit, siya nagpasimula ng kasuhan. Ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Paano na yan? Medyo napahiya yung iba dito ngayon. Yan ang sinasabi ko. You need to research. It's fundamental sa buhay ng mga tao na magkaroon ng research for extra knowledge and extra maybe pangtanggal kahihiyan. Nakaya, di ba? Na-realize mo, ang bobo ko pala. Sana hindi ko na lang nasabi. Sana nag-research ka muna para hindi ka nagmukhang tanga. Anyway, let's move forward. Kinasuhan ko, and the Baka nga yun na, baka yun nga sinasabihan ni MG. Kasi sinasabi nung matanda, wag daw magpapauto kay makagago si Manny Pacquiao. Wag daw makinig si Kalinisan kay MG. Tapos ito daw si MG ang gumagawa daw ng katarantaduhan. Okay, legit na news station ba yung Marinduque Online TV? Hindi po yata. May permits and license ba yan? O basta na lang naisip niyang bobong yan, i-post yung mga opinion niyang katangahan online. Parang ganun nga. Mukhang kung sinong matandang tambay na walang pinag-aralan lang na nabigyan ng cellphone at nag-decide mag-vlog. Baka gusto magpasikat, gusto sumikat, gustong makapasok sa mainstream vlogging, makapasok sa mundo ng politika o ng mga nagte-trending, kaya lang mali siya ng pinasok kasi yung tao na kanyang kakampihan nagte-trending sa negativity. 'Di ba? Negativity ang laki ng photo ng type ni Culaog dun sa optical humanitarian noong February 25. Mga mamis ba gumawa nun? Opo. Mama loves. Ayan. Done like na. Thank you. Molex. Okay. Expert din siya lying by omission. Notice he doesn't say that his case was dismissed. To some people would think that it was unfair that he got a warrant first. Yun nga yung kanina sinasabi ko. Na naisip pa ni Culaong sabihin yun para magmukhang siya'y pinagtutulungan o kaya siya'y inaagrabyado. Kaya sinabi niya doon sa press con, ako ang unang nagkaso, ako unang nawaran. Ba't hindi niya sinabi na ako unang nagkaso, na-dismiss lang tapos nawarant ako dito sa kaso niya. Diba? Kasi nga, gusto niya magpaawa. Bakunawa, meron yan, hawak ni Boss M yan. Pero yung Boss M, wala pong kwenta yun. Hindi po yun makapangyarihan. Maaaring may pera yun, may utang na loob kay Culaong, kaya kinukup-kup pa rin si Culaong. Pero kung sasabihin ninyo na yung Boss M na yun, poprotektahan si Culaong until the end, malabo. Okay, Rayu.
Malamang may connection kay Kulaong yun si Marinduque Online TV. Matik yan. Matik yan, nagkakilala sila sa Marinduque. Oo nga, tama. I'm sure MG, ay oo, yan. Yan. Langya kayo, nadamay pa boxing dito, pero kakakilig sila. Nanonood ka ng laban, ano? Okay, sabi ni Molex, I'm sure MG will use all of those bits as evidence in heavier case, and the court will see that they all paint Kulaong's character in a very unfavorable way. Shoot sa si Kulaong, malamang tauhan ng illegal na casino junket yan. Pwedeng ganun lang. Pero yung walang malakas sa ano yan, sa gobyernong kapit. Bakit? Dapat ano yan, dapat nalaman na yan ng Napolcom. Diba? Yung iba nakikisawsaw diyan, sadyang makakulaong lang o sadyang galit lang kay Boss MG. Kahit paliwanagan yung mga yan, walang mangyayari. Yun nga. Okay. Ate Jonah, kung mawawala whitey ni Kulaong, be good. Dami pa naman nagpalipad sa kanya. Malalaman natin kung yan mawawala. I still get annoyed when Kulaong insults the kid even though I've seen it lots of times. Hindi makatarungan no? Emben, grabe magsinungaling si Kulaong kahit si Satanas nagmukhang newbie sa kanya pagdating sa kasinungalingan. Greg Santiago, unjust vexation, tip of the iceberg pa lang yun. Na dapat kasuhan ni Mighty Manong si Kulaong. Oo daw po. Kaya lang nasa Hawaii kasi si Mighty Manong. Okay, Blanc Denors, hindi po. Hindi yung si Sian Gasa kung napanood niyo po yung video ni Sian Gasa noon. Mali po 'yun. Hindi po totoo yung mga sinabi niya doon. Molek, some people in PH are so underdog leaning even if the underdog is a con artist they don't know much about. So to those idiots, MG is the evil stepmom and Kulaong is the poor Cinderella. Oh, okay. Ate Michelle, itong research na sinasabi niya para sa lahat ng nakikisawsaw na di nag-research. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit, trap-rap, paano ba yan? Okay. Molex, let's get the likes up please. Senator Norman Mangusin, tauhan ata yan ni Mangusin o pinangakuan. Baka mamaya niyan magreklamo na naman hindi binayaran. Pwede. Shoot sa kampihan niya lang. Siya naman din ang mamalasin sa huli. Para hindi nila alam yun no? Na mga kumakampi kay Kulao, minamalas. Ayumi, baka may utang sa kanya si Bao kaya dapat niya i-build. Elmo, take note, investigative journalist pa daw yan ha. Talaga? I could not see any logic in there. What does that means? Gian Olivar, masyado apologies ni Kulaong tong Marinduque Online TV. Kabaligtaran ng GMA to. Ito ang news outfit na may kinikilingan Timang na timang. Blank tenors puppet lang yan si Kulaong na isang sindikato. Hindi po, mali po. Wala pong sindikato. Mamaya, tatapusin natin yan. Joel Guazon, dami kasi sausaw ng mga obo. Liz Cano, ayan, hello po. Dapat yung mga nakikisawsaw na wala na maalam kay Kulaong, di na binibigyan pansin. Nagkakaroon lang sila engagement. Bakunawa, si Doc Ron, tropa ni Bugoy, madalas i-content ni MJ yun si Bugoy. Okay. Kaya pala. Kuya Elmer, nawala na daw whitey ni Kulaong, sabi ni Paraiso, narinig ko sa vlog ni Bungo. Hindi po, yung black up po yata ay nawala. Wade Wilson, good morning Sir Mac, back to Kulaong mode na, tapos na ako mag-hiatus. Okay. Mr. Jeffrey Titurico, Boss Mac, baka iniwan lang ni Kulaong kotse niya sa Laguna para dun lang mag-focus sila FG. Baka andito lang around sa Manila yan si Kulaong. Hindi po, dala-dala niya. Nakita na po kanina. Nag-iikot po around Pasay, around Makati. Sarado na natin sa 300 likes, mga Lodi. Aba, ilan na ba likes natin? 164 pa lang. Yan. Salamat sa mga magla-likes ha. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.